Kumusta kayong lahat mga kababayan sa Pilipinas? So, sa pagtira dito sa Canada, kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Lalo na pag alam nyo na darating yung snow o winter, taglamig. So mostly ang ginagawa ko dito ay pinapalitan ko o nagpapalit ako ng gulong, winter tire, para sa pagdating ng snow, prepared ako. Ang hirap kasi mag-trip ka na yung gulong mo hindi winter tire, may nangyari sa'yo. So malaki yung violation mo. So hindi lang sa violation, kapag nagpalit ka kasi ng gulong, para sa seguridad o safety mo rin yan. Kasi yung kalsada kasi kapag nagkaroon ng snow, madulas. Lalo na kapag may kasamang ulan. So, kailangan talaga magpalit ng gulong. So, ito yung ginagawa ko yearly. Yearly, taon-taon. So, taon-taon pumupunta ako sa Costco. Nagpapa-appointment ako. So, pinapalitan nila yung gulong ko. Although yung gulong ko ay seasonal siya. So ibig sabihin, pwede ko siyang gamitin sa summer, pwede kong gamitin sa winter or spring. So seasonal siya. Pero mas kumpiyansa pa rin ako pag nagpapalit ako ng gulong na pang winter talaga, kasi mas maganda yung kanya. So pag nakikita niyo yung gulong ko sa pang winter, so kita niyo sinusum ko siya. May mga, hindi ko alam ang tawag yan, spike. So pang winter talaga. So yung seasonal meron din siya, kaso nga lang mas advisable o mas ito yung ginagamit ko. So yearly nagpapalit talaga ako. So minsan akong nagpapalit. Meron naman akong gamit, kaso nga lang nataon kasi na tinatamad ako o yung space kanina, maraming sasakyan na nakaparking, so hindi ako makapagpalit. Bumili na ako ng jack na malaki, bumili ako ng mga gamit ko na pagpapalit ng gulong. Pero pag gagawin ko po ito next week, baka darating na yung winter, darating na yung snow. So, hindi ako makapag-prepare. Kaya, mas minabuti kong pumunta dito sa Costco para magpa-appointment para palitan yung gulong ko. So, meron akong extra na gulong na 4 din. Nabili ko sa kaibigan ko. So, ipapalit lang nila yung ginagamit ko na pang summer. Yung sabihin, seasonal siya. Pwede siyang pang summer, pwede siyang pang winter. Pero, ito talaga yung ginagawa ko. So advantage siya, kababayan, dahil mas ligtas. So medyo nagahan kong magpa-appointment ngayon, dahil pag next week na ako magpapa-appointment, hindi na ako makakapasok kasi maraming magpapalit ng gulong. So inunahan ko na sila. Una-unahan lang yan. So nakikita yung ginagawa nila, nilalagay, hindi ko alam kung anong nilalagay nila, oil ata yan, para mas, hindi ko alam kung anong, pang rust, kasi papalitan nila ng winter tire. So hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Pero ako kasi pag nagpalit, hindi ko na ginaganyan basta sinasalpak ko na lang para menos gasto ba, kasi medyo may kamahalan din ang pagpalit dito. 40, bali 45 lahat kasama yung tax, pero okay naman siya. Worth it naman. So dati wala pa akong sasakyan, sobrang hirap kasi nag-aantay ako ng bus. Kung minsan puno yung bus, hindi ako makakasakay. So minsan naabutan ko rin yung winter storm dito. That was 2002 dito sa Toronto. Ang kapal ng snow, nag-aantay kami sa kalsada, naglakad kami, tapos wala pa lang pasok, umuwi, naglalakad na naman, sobrang layo.
So, ngayon, nakabili ako ng sasakyan. Mas maganda siya compared noon kasi hindi ko na kailangan maghintay. Pero pag ganitong winter, nagpapalit talaga ako ng gulong. Pero siguro, kapag may bakante sana kanina sa parking lot namin, hindi na ako nagpapalit ng gulong. Pwede kong i-cancel. Kaso nga lang, lagi kasing may nagtatambay dyan dun sa parking spot. Hindi ko lang tawag dyan. Merong kasing bakante dyan sa labas na parang bakante lang siya. Doon sila nag-aayos ng mga sasakyan. So, laging may laman. So, hindi ako makapagpalit ng gulong. Kasi kailangan kasi yung may space para at least yung jack, di ba? Kasi yung parkingan ko kasi natabi dun sa bakod mismo. So, hindi ako makagalaw na maayos. So, sana kung bakante yon, kung nabakante lang sana, ako na yung magpapalit ng gulong. So, sayang, pero okay lang. Kapag umabot ka na ng 40 kilometers, pinapabalik ka na naman dito para i-torque nila. Higpitan nila yung pagkakapihit ng mga tornilyo para hindi mas secure, para mas ligtas. So, mahirap din mahirap din na masarap ang may sasakyan kasi kailangan talaga meron kang budget sa maintenance ng sasakyan mo. O kailangan mong palitan yung gulong, mag-change oil, so lahat. Kung minsan nasisira din yung wiper niya kasi pag sobrang lamig kasi dumidikit yung wiper dun sa glass sa salamin. So kapag hindi ko na iaangat yon, punit yung wiper ko. So kapag babagsak yung snow, ang ginagawa namin, yung mga katropa ko dito, inaangat namin yung wiper para pagpapasok ako, lilinisin ko na lang yung glass tapos ibababa ko yung kanya. Nakalimutan ko one time. Kaya bumila ako ng isang pair doon sa harap. Yung sa likod napalitan ko na nung isang taon kasi ganoon din yung nangyari. Hindi ko kasi alam Basta nung winter pinapabayaan ko lang, tapos nung inaangat ko napupunit yung wiper niya, tapos sinabihan ako ng isang kasamaan ko dito, Robert, ba't mo hindi naangat yung wiper mo, masisira yung wiper mo. So ganun. Nakita nyo guys, binabalik na yung gulong ko sa likod. So tapos na. Okay, tapos na. Kukunin ko na lang yung susi sa harap, tapos magbabayad ako. So makakauwi na ako kasi may pasok pa ako mamaya. Okay, ingat, paalis na ako. Okay guys, tapos na yung palit ng gulong. Okay na. Ayan. Okay.
Okay.
Oh my goodness. Sasakyan ito ay littering, nagtatapon ng basura sa kalsada. Yung nationality nito. So, nagkita yung guys.